Bakit naman siyang bakol ang mukha mo? Sino na naman ang nang-away sa beauty ng CSS ha? Nanunod yung salubong sa kanya ni Caleb nang makarating siya sa isang building na pagtatagpuan nila. Bukod kay Caleb ay nandun din si Thor at ang apprentice ni Rex na si Bethany. Kung titingnan ang tatlo ay parang mga tong magkakarera dahil sa mga sports car na gamit ng mga to at si Kalistang tagabitbit ng flag dahil siya lang ang nag-iisang sakay ng taxi. That annoying husband of mine. Gustong i-extend ang kasal namin. Ano yung kontrata sa trabaho na pwedeng extend kung kailan mo gusto? Nagpapadyak sa inis na reklamo niya saka lumapit kay Thor na nakasandal sa kotse nito. Sa kotse niya. Dahil ang kotseng gamit nito ay ang kanyang apple green McLaren GT. Hindi itong nag-iisang sports car niya kaya hinayaan niya si Thor na gamitin yun kesa matenga lang sa apartment niya. At hindi naman nagagamit hanggat nasa poder siya ni Vincent. Inabot sa kanya ni Thor ang susi at pinaikot-ikot niya yon sa daliri habang nakikinig kay Caleb na nagsasalita patungo sa kanya. Hindi ba sabi mo na may kinalaman siya sa pagkamatay ng mother mo? Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataon, Kali? Imbestigahan mo siya. Kung siya ang nasa video na nakita mo, ibig sabihin baka may alam siya sa pagkamatay ng mother mo. Caleb leaned on the car beside her and took a cigar but didn't light it. Kalista shrugged her shoulders and took a cigar from Caleb. Naninigarilyo siya pero hindi ganun kadalas unless masyado siyang stress sa trabaho. At ang sigarilyo na tanging ginagamit niya ay mamahalin at mahirap hanapin sa market. Bakit nga pala tayo nandito? Nasaan ang ebidensya na sinasabi mo? Nakataas ang kilay na tanong niya kay Caleb bago humithit ng sigarilyo at ibinugayon sa kanyang tagiliran. Ang init ng ulong daladala niya mula sa resort ay unti-unting nawawala ng malasahan ng minti na usok ng sigarilyo. Caleb pointed at something up ahead of the road. 500 meters up ahead, there is a party for a car enthusiast. At ang balitang nakalap ko nandiyan nakatirang isa sa mga taong nakatransaksyon ng iyong ina bago siya namatay. Ang obra na yon ng iyong ina ay nakadisplay ngayon sa mansyon na yon, sabad ni Thor. Ang problema, kahit na anong pagpupursige, hindi ipibenta na nakabili ang painting. Ang alam ko may code daw sa bawat painting na gawa ng iyong ina, dagdag pa nito. Not selling? Nakaangat ang isang kilay na tanong ni Kalista. Kung hindi natin makukuha sa santong usapan, ang painting ay daanin natin sa dahas. Nilingon niya si Caleb at kinindatan. You're up for some action? Mahinang napatawa si Caleb. Ako pa talagang kailangan mong tanungin yan, si. Nakahanda ito kahit kailan. Lumawak ang pagkakangisi niya sa kamuling hinitit ang sigarilyo. So, why are we here and not entering the party? Lumapit sa kanila si Bethany. Kahit ito'y nangangati na rin ng kamay na sumabak sa aksyon. That we need a disguise to enter as we currently don't have any invitation, Caleb answered. Umangat ang kilay ni Kalista at inalis sa pagkakatali ang buhok sa kahinubad ang suot na makapal na salamin. You mean, we need to crash a party? Nakangisi niyang sagot. Bingo! Tour chirp! Nang binuksan ni Kalista ang sasakyan ay may mga damit na doong nakahanda upang suotin niya pati ng disguise na kailangan niya. Pumasok siya sa loob at nagbihis ng matapos ay saka pumasok si Caleb upang itong magmaneho. Ang kotse nito ay si Thor ang magmamaneho kasama si Bethany at ang sasakyan nito iiwan nila bilang getaway car. Paparating ng isa pa niyang tauhan para imaneho yon mamaya sa harap ng mansyon kung sakaling mabigo ang mission nila. Ang 500 metro ay inabot lamang ng ilang minuto kaya kagad sila nakarating. Isang malaking mansyon na may malawak na bakuran ang napuntahan nila. At dahil party ang nga ng car enthusiast ang nandoon ay hindi mabilang na nagagandahang kotse ang naroon. Caleb drove past those luxury cars and park up ahead. Mabagal ang pagpapatakbo nito kaya't nakuha nitong atensyon ng mga naroon na nakatambay sa labas. Pagkababa nila ng kotse ay inalalayan siya ni Caleb na bumabat. Kalista was now wearing a red satin dress paired with the 3-inch black boots that reached up her thigh. Maikli ang dress sa suot niya na umabot na lamang hanggang sa gitna ng kanyang hita. Malitang pouch niyang dala na tanging phone lang ang laman pero sa gitna ng kanyang hita ay may nakastrap na baril sakaling kailanganin nila. Hi there, sexy! Sigaw ng isa sa mga kalalakihang nandoon at sumipol ang mga to. Pero dahil nakaangkla ang braso niya sa isang braso ni Caleb ay hindi lumapit ang mga to para gumawa ng gulod lalo na at kahit na playful ang mukha ni Caleb. Ay halata rin ang aura nito na kayang pumatay ng tao. Nakasunod sa kanila si Thor at Bethany na katulad niya ay nakasuot din ng sexy na damit. Karamihan sa mga babaeng nandoon ay malaswa din ng suot na damit, kaya naman hindi sila naiiba. Can we crash in?
We are new in this circle though. Matamis na ngiti sabi ni Kalista habang mga matay nakaakit sa lalaking kausap. Sa tingin niya isa pa itong teenager na kinuha lamang ang kotseng sinasandalan nito sa magulang na walang paalam. Gumisi ang lalaki at nilahad ang palit sa harapan. Indikasyon na pwede silang pumasok. Basta magandang katulad mo, ay welcome na welcome miss. Ano ng lalaki. Lumapit ang mga kaibigan nito na halos kabataan at nagkumpulan dito. Binaliwala ni Kalista ang mga to at lalo pang ginitian ang mga to na nakakaakit. Just call me C. Kinindatan niya ang mga ito sa kakumiyembot ang bewang na tinalikuran ang mga ito. Kung pakikipag-flirt man lang ang usapan ay eksperto si Kalista doon dahil na rin sa trabaho niya dati. C ang binigyan niyang pangalan, ang codename na ginagamit niya dati. Matapos iwan ng mga kabataan sa labas ay dare-diretso silang pumasok sa malawak na bakuran kung saan ilang kotse din ang nakaparada at nag-iingay ang tugtog ng musika. Maraming tao din ang nandito kaya't magkakahawak ang kamay na sumiksik sila ni Caleb. Sina Bethany at Tor ay pumunta na sa napag-usapan nilang destinasyon upang simulan na ang pag-iimbestiga. Hindi nagtagal ay narinig ni Kalista na nagsalita si Tor. Sa suot niyang earpiece, I found the painting. Nasa loob to ng study room sa second floor area. Maraming nakabantay na gwardiya sa labas. Nakita ko lang ang painting na sumilip ako dahil may lumabas. Ba't Kali? Tanong niya. Kumuha siya ng alak sa nagdaang waiter at inikot ng mga mata upang hanapin kung saan nakapwesto ang CCTV. May suot siyang contact lenses at may maliit yung camera. Gamit yun iniskan niya ang unang CCTV camera na nakita at marireceive yun ni Rex. Kahit pa nasa Peru ito, nasa siyang kaharap ngayon ng computer upang i-monitor ang sitwasyon nila. Nanditong pamangkin ng asawa mo at ang Jerome na yon. What? Give me their location. Utos niya't kagad na inikot ang mga mata upang hanapin ang dalawa. Pero hindi na kailangang hintayin ni Kalista na sagutin siya ni Tor dahil nakita niya ng hinahanap na pababa ng hagdan at nakatingin sa dako niya. Shit! He is coming in my direction. Mabilis na yumuko si Kalista at sinamantalang dami ng tao at nakipagsiksikan upang magtago kay Jerome at Natalie. Bakit hindi mo kagad sinabi na pababa sila? Tanong niya kay Tor habang hinahanap ng mata si Caleb. Mukhang abala naman yata to sa pangbababae. Caleb location. I'm here, biglang saad ni Caleb. At your 12 o'clock and heading towards the stairs. Hintayin kita sa itaas. Si Benny nang bahala sa mga mata. Ang tinutukoy nitong mata yung mga CCTV camera na nakaistasyon sa buong bahay. Not good. Si Rex na nasa kabilang dako ng mundo at nakikipag-usap sa kanilang gamit ang earpiece ay biglang nagsalita. Anong ibig mo sabihin? Tanong dito ni Kalista. Nakarating na siya sa ibaba ng hagdan at akmang aakyat ang marinig niya. Ang sinabi ni Rex. Naiwasan na niya sina Jerome at Natalie at hindi siya nakita ng mga to. Give me a second. Mukhang kilalang taong pinasok niyo. Someone's trying to block my access to their cameras. Shit, ako pa talagang pipigilan nila ha? Natatawang sagot nito. Napangisi si Kalista. Bukod sa kanya si Rex ang isa sa pinakamagaling na hacker sa mundo. Sino makakapigil dito? They're trying to tear down a mountain only to be beaten by a tiger. Kalista started walking upstairs following Caleb, who already had two women walking beside him, with their arms snacking on him. You got it right, see? It's all done. The CCTV has frozen. And you have 5 minutes to get that painting. Copy that, Rex? Pabulong na sagot ni Kalista bago si Tor naman ang kinausap. It's time. Make a distraction. Mahinang napatawa si Tor bago to sumagot. Copy, boss. Pababa na ito ng hagdan at nakasalubong sila bago siya nito kinindatan at sumaludo. Ilang sandali ang lumipas at nakarating si Kalista sa tapat ng study room. Hindi tuluyan nakasara ang pinto kaya nakikita niyang tao sa loob. Hindi nga siya nagkamali na kasama ni Jerome si Shira. Marami ang nagmi-make out sa koridor habang nag-inuman ng alak. Binaliwalang mga ito ni Caleb at Kalista. Bago sila pumunta sa pinakadulo at doon nag-abang upang itagong sarili pumesto si Kalista sa likuran ni Caleb. Habang ito yakap-yakap ng dalawang babae at naghahalikan, napailing na lang si Kalista. Kahit kailan napakababaero na lalaking ito, pero sa lahat ng misyong nakasama niya ito, ay tagumpay sila kaya tinayaan niyang lalaki. Tor, status? Mahinang tanong niya habang abala sa pagbabrowse sa phone, dahil kanina pa text ng text si Vinson pero ni isa hindi niya ito nireplyan. Get ready. Pagkasabi noon ay malakas na ugong na sasakyan ang tumunog kasunod ay ang hiyawan ng mga tao sa labas.
Hindi maintindihan ni Calista kung anong ginawa ni Thor pero may ilang taong humahango sa pumasok sa study room at 1 minuto itong nagtagal doon bago lahat ng mga nasa loob ay mabilis sa sumunod dito. Kahit ang mga taong nasa corridor ay kagad na nagsipagbabaan. Wala pang 1 minuto silang dalawa na lang ni Caleb ang natira sa corridor dahil ang dalawang babaeng kasama nito'y bumaba din. Nagkatingin na sila ni Caleb at parehong napangisi. Pero bigla may 2 taong magkasunod na lumabas sa study room, isang babae at isang lalaki. Hindi sana bibigyan yun ni Calista ng pansin pero habang nakatalikod ang mga itong naglalakad palayo sa kanila, ay hindi niya maalis ang mata sa pamilyar na bulto ng lalaki. Kahit na nakatalikod ito'y kilalang kilala niya kung sino ito. Ang asawa niya. Ang nakapagtatakay gusot ang likuran ng damit nito at pati ng buhok ay mugulo. Nasilipin niya kung sinong babae na sa unahan ay si Shira. Mapait na napatawa si Calista at napailing. God, he still want me to be his wife for long. But he is already seeing another woman? Mahinang bulong niya pero hindi nakaligtas sa matalas sa pandinig ni Caleb. Jealous? Tudyo nito. Nilingon siya nito ng bahagi at nginisihan. Nagkibit siya ng balikat. Nope, not in the slightest. Kahit sigurado siya sa isinagot niya, hindi yung pinalampas ni Caleb. Dahil nababasa nito na nagsisinungaling siya sa sarili niya. Dahil aminin niya man o hindi, nasaktan siya sa nakita. Lumalambot ka na, Kali. Makahulog ang sambit nito. Hindi ito sinagot ni Calista at itinulak ito patungo sa pinto ng study room na nasa gitna ng koridor. Ang hagdan ay nasa kabilang dulo kaya doon pumunta si Vincent at Shira. Ngunit biglang lumingon sa kinaroonan nila si Vincent. Marahil ay narinig ang mahinang bulungan nila. Mabilis na umiko si Caleb at tinapit ang bewang niya sa sinandal siya sa pader at ang isang braso ay nakatukot sa gilid ng kanyang pisngi upang ang kanyang muka. Ibinaba nitong mukha at kunwari halikan siya nito. Sa sulok ng kanyang mata ay nakita ni Calista kung paano nangunot ang noot nagkasalubong ang kilay ni Vincent. Pero ilang segundo lang itong tumitik sa kanila bago tumuloy na bumaba sa hagdan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at kaagad nang pumasok sa loob. Walang tao sa study room at kaagad na tumambad sa kanilang magulong study at nagkalat na bote ng alak. Kahit ang sofang mahaba hindi pinalampas na para bang may 2 taong nakatapos makipagharutan. Hindi na pinansin ni Calista. Sinuot ang gloves at itim na face mask na galing kay Caleb at umakyat sa mesa na nasa isang sulok dahil doon nakalagay ang painting. Bethany, look out for us if someone is coming upstairs. Copy, boss. Sagot sa kanya ng dalagang nasa kabilang linya. Hindi niya kaagad kinuha ang painting at iniskan muna ito gamit ang contact lenses. Baka sakaling may trap. Nang makasigurong walay mabilis niya iyong kinuha at ibinigay kay Caleb, nabitbit din ng isa pang painting na kinuha nito sa itaas na isang hindi kataasang cabinet. Nagkasalubong ang tingin nila at sabay na napangiti. Garrett, bulong niya kay Thor. At Bethany. Boss, they are coming back. Biglang sabad ni Bethany. Shit, Thor, what are you doing not getting their attention? Tanong naman ni Caleb. Hindi may pintang mukha nito habang naglalakad patungo sa pinto upang sumilip pero pinigilan din ni Calista at umiling. No boss, tangang yung asawa lang paakyat sa itaas kasunod ng babae. Nang ma-realize ni Bethany ang sinabi ay naudlot ang iba pa nitong sasabihin. Muli na pa-ismis si Calista at tinungo ang pinakamalapit na bintana at binuksan iyon. Mukhang likuran yun ng bahay dahil walang taong naroon. Nasa na nga sila? Tanong niya habang naghahanap ng pwedeng magamit upang makababa. A minute before they reach you. Shit, nasar na napamura si Calista. Thor, get the car ready. We're going out by brute force. Tumingin sa labas ng bintana si Calista at nakitang damuhan ng ibabang pagtatalunan nila. Pero may kataasan ng second floor at kung hindi sila maingat ay mababalian siya. Boss, they are almost back. Are you out yet? Nagmamadaling tanong ni Bethany. Muli sila nagkatinginan ni Caleb. Mabilis nitong hinubad ang jacket at ibinalot yun sa painting bago maingat na inihulog sa labas ng bintana. Mauna na ako at sasaluhin kita sa ibaba. Bilisan mo. Mabilis na sabi ni Caleb saka to sumampa sa pasimano ng bintana at kaagad nang tumalon. Akmang susunod si Calista nang biglang nagsalita si Bethany sa earpiece niya. Boss, are you out? Papasok na sa pintong asawa mo. Nakagat ni Calista ang labi tumakyat sa pasimano bago tumalon sa ibaba pero hindi nakaligtas sa pandinig niyang malakas sa sigaw ni Vincent. Thief! Habang nasa ere, itinaas niyang gitnang daliri pero hindi siya lumingon dahil alam niya nakadungaw sa bintana si Vincent. Hindi na niya kailangan si Caleb na saluhin siya dahil kaya na niyang sarili. Pagkalapat ng katawan niya sa damuhan ay nag-front rolling siya upang ibalanse ang katawan at hindi mabalian ng buto saka mabilis na tumayo. Dahil sa sigaw ni Vincent nagkagulo sa itaas at hindi lang ito nakadungaw sa bintana kundi pati na rin ang may-ari ng bahay. Nagkakagulo pa rin sa labas dahil sa ginawa ni Thor
kaya karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano nangyari sa ikalawang palapag ng bahay. Bethany, huwag mo hayaang makababa sila kaagad. Bigyan mo kami ng oras para makalabas ng gate. Thor, get the heck out of there! Utos ni Kalista habang mabilis na tumatakbo't sinusundan si Caleb. See, cops are on the way. Eta, 5 minutes. You better hurry and get the hell out of there. Paalala na Rex na nakalimutan ni Kalista na sa kabilang linya na pala ito. Copy that, El Greco. Sagot ni Caleb. Nilingon siya nito't inilahad ang palad siya kan magkahawak kami silang tumakbo. Dahil sa malawak ang bakuran at madaming tao nandoon ay maraming sagabal sa daanan ng dalawa pero baliwala yun para sa kanila. Bitbit ang painting at hawak ang kabilang kamay ni Kalista, hinawi ni Caleb ang lahat ng tao na sa harapan nila. Prepare the car. Nagmamadaling anas nito sa kasya ni Lingon. Nakarating na sila sa labas ng gate at nakita nila si Thor nang didrifting pa rin. See, you go with your assistant. I'll distract them. Huwag kang mag-alala, hindi nila makukuha ang painting. Kinindatan siya nito bago tumakbo patungo sa kotse nitong nakaparada sa unahan. Tumango si Kalista at tinakbo ang kabilang direksyon kung saan sila kanina nanggaling. Ang sasakyang naiwan nila kaninang susundo sa kanya. Benny, status. Not good. They're out of him looking for you all. Narinig ko rin nagpatawag na sila ng pulis. Copy that. Lumabas ka na dyan at sumama ka kay Thor. Let's meet at the hideout. Habang nagsasalita sa earpiece ay kinaway ni Kalista ang paparating na kotseng minamaneho ng assistant niya. Mabilis tong huminto sa tabi niya at kaagad siyang sumakay matapos buksan ng pinto. Kaagad na pinaharurot ng assistant niyang kotse habang abala siya sa pagkakabit ng seatbelt. Where to, boss? Hideout. Mabilis sa sagot niya. Tinap niya ang earpiece at kinausap si Rex. El Greco, nasa ng mga pulis? Turn right after 105 meters at maiwasan mo sila. Copy. Nilingon niya si Violet, ang assistant at sinabi nitong direksyon na ibinigay ni Rex upang mapakinggan nitong navigation ni Rex ay kinunik niya ang kotse ng tawag ni Rex at tinayaan si Violet na hanapin ang daan para mabilis na makalayo sa lugar na yon at maiwasan ang paparating na parak. Si Violet ang assistant niya na siyang namamahala ngayon sa kumpanya niya bukod kay Thor. Habang hindi pa siya nakakabalik, maasahan itong tao at magaling humawak ng negosyo. Kaya kahit wala si Kalista, hindi naluluging kumpanya niya. Isa rin tong race car driver pero masamang hobby nito ay makipagkarerahan ng iligal. Wala itong takot kahit na marami pang pulis ang humabol dito. Dahil palagi itong nakakalusot, kaya itong tinawagan niya na maging getaway driver dahil alam niyang maasahan niya ito. Habang tumatakas si Kalista, si Vincent naman ay mabilis na sumakay sa sports car niya at pinaharurot yun mula sa mansyon na kaibigan. Hindi siya sigurado pero parang asawa niyang kanya nakita na tumalon sa bintana kanina at nagnakaw ng painting na siyang pinakamamahal na kaibigan niya. Kaya siya nandito sa party na to at hindi para ipakita ang kanyang kotse, kundi ang makipag-deal kay Franz. Sa pagkakaalam niya ay mahilig sa painting ni Moon Lover ang kanyang asawa, kaya balak niya itong regaluhan. Ang painting na nakuha niya kay Delphine na ibibigay niya rin dito, kahit pa nabili niya yun sa malaking halaga. Kaya malakas ang hinala niya na si Kalista ang nakita niya kanina, dahil alam niya interesado to sa painting pero marahil nalaman itong hindi binibenta ni Franz. Ang painting kaya ninakaw nito? Napatulala si Vincent habang nagmamaneho. His wife is a thief. Naging misteryoso sa kanyang pagkatao ng asawa dahil doon at muli niyang tinawagan si Cedric El Greco, ang private investigator na binayaran niya ng malaki upang imbestigahan ang lahat ng tungkol sa asawa. El Greco, any news? May nakalap ka na bang impormasyon tungkol sa asawa ko? Sandaling namayani ang katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng malakas na paghampas ng alon. Nagkasalubong ang kilay ni Vincent at hindi maipintang mukha habang naghihintay na magsalita ang nasa kabilang linya. Pasensya na Mr. Alcaraz. Kahit na anong gawin kong paghahanap, blanko impormasyong nahanap ko tungkol sa asawa niyo. Ito ang unang beses na nangyari to pero huwag kayong mag-alala at hindi ako titigil sa pag-imbestiga. Bago makasagot si Vincent ay biglang may humarurot na kotse at sumalubong sa kanya. Malayo na siya mula sa mansyon ni Franz at halos wala nang dumadaang kotse sa kalsada dahil papalabas sila ng isang masukal na daan bago makarating sa highway. Shortcut ang dinaanan niya at konti na lang yung nakakaalam ng daan na yon. Nanatili ang pagkakunot ng noo niya at mabilis na sinundan ang kotse. Hindi niya alam pero malakas ang kutob niya na sakay nun ng taong hinahabol niya. Si Kalista. Mabilis siyang pinutol ang tawag kay Rex at tinawagan ang number ng asawa. Hey Siri, call Fierce wife, Anya. Dahil sa high-tech na device na nakakabit sa sasakyan niya ay kailangan na lang niya ng voice command at Fierce wife ang nakasave na pangalan sa asawa niya sa phone niya. Ngunit ring lang ng ring ang phone nito at walang sumasagot. Shit! Malakas siyang napamurat na napaka ng silinyador ng kotse at lalo pang binilisan ang papatakbo upang maungusan ng kotseng nasa unahan. Hindi siya nabigo dahil nagawa niyang maungusan ng mga to at ilang metrong nagawa niyang agwat.
Walang ano ni bigla niyang piniikot ang kotse at huminto na nakaharang sa daraanan ng mga to. The car at the backside to stop. Its tires screeched loudly and engine rumbled. Gustong umiwas ang driver at mag-U-turn pero may paparating na police car na nakasunod sa likuran kaya wala ito nagawa kundi tuluyang huminto. Calista, are you okay? Nahuli ka ba? Caleb asked, but Calista remained silent on the other side. Kanina pa kita tinatawagan, bakit hindi ka makontak? Ano pang silbi ng cellphone mo kung hindi mo naman sinasagot? Gusto ng mukha na salubong sa kanya ni Vincent na makababa siya ng hagdan. Bumabalan si Calista para uminom ng tubig pero ang madilim na mukha ng asawang kaagad na sumalubong sa kanya. Nagtatanong ang mga matang nilibot niyang paningin sa salat, ganun na lang ang pagtataka niya na makitang ilang pulis na nandoon. May nangyari ba? Bakit maraming pulis? Binalingan niya si Vincent at tinanong. May nangyari? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo niyan? Inisang hakbang nitong pagitan nila, tinaklit siya sa braso. Sabi mo, saan ka nang galing? Bakit hawak ng mga pulis ang wallet mo? Malamig ang boss na dagdag pa nito. Sandali, Vincent, nasasaktan ako. Ano ba? Nakangiwing angil dito. Binitawan siya ni Vincent na makitang itsura niya sa sakalang bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. Saan ka nagpunta pagkagaling mo ng resort? Nakahanda ng kasinungaling ang hinabi ni Calista. Ang totoo, kararating niya lang sa mansyon at inakit niyang pangalawang palapag para makarating sa kwarto na tinutuluyan niya. Matagumpay niyang naiwasan ng mga gwardya na nakabantay sa labas. Nang makarating siya kanina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Rex na nahuli ng pulis na Bethany at Thor. Dahil narangan ni Vincent ng shortcut na dinaanan ng mga to. Ang masama yung nasasakyan ng mga to na iwan ng wallet niya na hindi napapansin. I went straight home. Walang tao sa bahay kanina kaya walang nakaalam. Bakit may nangyari ba? May mga pulis. Nagtatanong ka pa. Tinatawag nila ni Kuya dahil may nahuling magnanakaw sa bahay na kaibigan niya. At ang kotse sinundan ni Kuyang hinihilang kasabwat. At doon sa kotse na yun nakuha ang wallet mo. Sabad ni Lucy na kanina pa nakikinig. Nakamaang na nilingon ni Calistang kapatid ng asawa. Ano namang kinalaman ko doon? At alam kong nawawalang wallet ko kaya nireport ko na yun sa mga polis. Yan bang dahilan kung bakit sila nandito? Nang marinig ang sinabi ni Calista ay lumapit sa kanyang isang pulis na siyang tanging nakasuot ng uniform. Nakasombrero din ito kaya hindi kaagad ng mukha ni Calista. Pero na makalapit at masilayan ang mukha sa malapitan ay sakalang niya ito nakilala. Kung hindi mabilis ang reaksyon niya, makikita ni Vincent kung paano tumikwas ang sulok ng kanyang labi. Dahil ang kaharap ngayon ni Calista ay si Caleb. Nandito kami para ibalik ang pagmamayari niyo, Miss Calista. Thanks. Ngayon nandito ng asawa ko at nakuha na niyang wallet niya. Maaari na kayong umalis. Pagtataboy ni Vincent kina Caleb at sa kasama nito. Halatang-halatang pagkadisgusto nito kay Caleb. Palihim siyang kininitata ni Caleb. Alam na niya kung anong ibig sabihin nito. Naipasok na nito sa bahay ang painting na nakuha nila. Alam ni Calista na mali ang ginawa nila pero kailangan niya makita at maimbestigahan ang painting upang makakuha ng clue kung sinong pumatay sa kanyang ina. Sigurado kang wala kang pinuntahan pagkatapos sa resort? Napahinto sa akmang pagpasok sa banyo si Calista nang marinig ang tanong ni Vincent. Kakaakyat niya lang sa kwarto matapos uminom ng tubig at sinundan si Vincent. Saan naman ako pupunta kung wala naman akong ibang pupuntahan kundi dito? Nilingon niya ito sandali bago nagpatuloy sa paglalakad papunta sa banyo. Dahil mabilisan ang kilos niya kanina ay basta niya nalang siniksik ang damit na suot sa ilalim ng sink. At kung makita yun ni Vincent ay sigurado siyang mamumukha nito yon. Speaking of, imbis na siyang dapat itong tanungin ni Calista lalo't nakita niya kanina na may kasama tong ibang babae. Pero hindi niya ito pwedeng tanungin ng diretsyan at baka maghinala ito kung bakit siya may alam tungkol sa party. Bakit? Hindi ka pa rin ba naniniwala na nandito lang ako sa bahay? Ikaw kayang tanungin ko, saan ka nagpunta pagkatapos sa resort? Ang sabi ng kasambahay, bukod sa akin ay wala ng ibang taong maagang umuwi kahit si Lola Rhea, ay wala nang makauwi ako. Mahabang litanya niya at kahit na nanuyong lalamunan hindi siya tumigil. Business. Tinignan siya nito ng matiim at bumuka ang labi upang magsalita. Pero walang lumabas sa isang salita sa bibig nito. Pagkaraan ng ilang segundo tinalikuran siya nito na hindi nag-iwan ng isang salita. Nagkibit-balikat si Calista. Nang makapasok siya sa loob ay may inis sa mukha na kinausap niyang sarili sa salamin. Business? At negosyo mo makipaglandian sa babae ngayon. Nainis na bulong niya nang maalala ito at si Shaira na magkasama. Buong gabi na hindi nakita ni Calista si Vincent at kahit na maggitgit siya sa sama ng loob ay wala rin siyang magagawa. Mag-asawa lang sila sa papel nito. Sakalang bahagyang gumaan ang pakiramdam niya nang makitang painting ng kanyang ina. Nakita niya yon sa balkona at doon nilagay ni Caleb. Pinadalhan din siya nito ng text message na maayos ng sitwasyon ni Bethany at Thor, kaya wala na siyang dapat na ipag-alala.
Kinabukasan habang nag-stretching siya sa garden ay nilapitan siya ni Lucy. Umaga-umaga nakasimangot na kaagad ito na makita siya. Paano ko nagustuhan ni Kuya kung isa ka namang probinsya na magnanakaw? Tumigil sa pag-stretching si Calista at hinarap ang kapatid ng asawa. Rason? Gusto mo talagang malaman? Sige, sasabihin ko sa'yo. Naglakad siya sa harapan nito at ang relax ng expression ay sumeryoso. Hindi mo na kailangan magalit dahil akong pinakasalan ng kapatid mo. Dahil hindi magtatagal ako mismong lalayas sa pamamahay na to. Kahit napigilan mo pa ako, hindi ako magpapapigil. Gumisi siya na makitang pagkunot ng noon nito na tila hindi naintindihan ang sinasabi niya. Anong pagdating ng araw? Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong nito, umangat ang isang kilay niya. Hindi ba't alam mo na kontrata lang ang kasal namin ng kuya mo? Na kaya kami nagpakasyal para paligayahin ng lolo mong may sakit, while the 3 months will be arriving. Kaya wala ka nang makitang kagalit-galit sa pamahin na to. Pagkatapos noon tinalikuran niya ng dalagita. Ngunit hindi niya napansin na sa pag-ikot ng katawan niya nabangga niyang isang tao kanina pa nakatayo at nakikinig sa kanila. Si Vinson. Gano'n ka na talaga ka-excited na maghanap ng iba kaya ka nagmamadaling umalis dito. Pagkatapos itong magsalita ay tinapon itong mga pictures at nagkalat yun sa harapan niya. Nangimuko si Calista para tignan kung sino yon. Gano'n na lang ang pagkakunot ng noo niya na makitang larawan nila yun ni Caleb ng magkasama.